Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Kung makakausap mo ang batang ikaw, anong gusto mong sabihin sa kanya at bakit? Oo nga naman. Beyond Regrets, alpas ng anino ng nakaraan. I'd like to invite you to listen to us sa 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan, at tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Listen to us via internet through febc.ph and Facebook Live dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba-ibang bahagi ng mundo tayo mapapakinggan sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa atin mga overseas Filipino workers. Ay naku, yung pong mga nasa iba-ibang parte ng mundo, kamusta na po kayong lahat ngayon? Yung mga kasama natin sa Italy, sa Roma, sa Venezia. Buongiorno, mi dispiace, non capisco ristorante. Mi chiamo Chiki, andiamo tutti a Chiki Holman Yulo, andiamo tutti ciao ciao. Tapos yung pong mga kasama natin sa Spain, kasama natin sa Marbella, sa Barcelona, sa Madrid. Muy buenas tardes a todos, me llamo Chiki Holman Yulo e bienvenida a Recado. Tanto gusto en conocerla. ¿Y quieres decir algo a telespectadores? Muchas gracias y ciao ciao. Sa iba pong bahagi ng mundo, mapapakinggan tayo po sa pinoyconnection.ph sa atin mga overseas Filipino workers. YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Mga kaagapay, tuwing merry month of June, pinagdiriwang natin yung Independence Day. Isang paalala ng ating kasaysayan na kung kailan tayo tuluyang naipaglalaban natin ang mga Pilipino ang atin kalayaan mula sa pananakop ng mga taga-ibang bansa. Pero kung iisipin, hindi lang panlabas na kalayaan ang mahalaga, minsan nga mas mabigat pa nga po yung ikinukulong natin sa loob natin. Gaya ng pagsisisi ng mga alaala ng nakaraan. Alam ko yan, yung iba, sana nag-aral akong mas maigi nung high school kasi mahalaga pa yung grades nung high school, hindi ako naglakwatsa, may ganon yung iba naman nung college, sana mas, alam mo, ito yung mga sana, pag-igihan mo na kung ikaw ay nasa ganon na edad, galingan mo na ngayon, kung anong gagawin mo ngayon, galingan mo na whatever it is. O sana nabigyan ko ng panahon si nanay, o si lola, kasi hindi ko nabigyan ng panahon. Alam po ninyo, yun ang hindi ko pinagsisihan kasi binigyan ko ng panahon ng lola ko. Binigyan ko ng panahon ang mama ko. Ay talaga naman kung meron na mag-partner na love team kami ng nanay ko, talagang tight, very tight. Even until she passed away many years ago, never ko nasabing I could have, I would have, I should have. Ginawa ko lahat ng makakaya ko. At alam mo, talaga, yun lang ang commandment na nakalagay kung paano ka ibe-bless ng Panginoon sa pag-asikaso mo at pag-aruga at pagmahal sa magulang. Yung honoring thy father and mother. Okay, ngayon naman, lahat tayo talagang may pinagsisisihan. Yung mga nakaraan, yung walang katapusang sana. Pero ang posible, lalo na yung sa kilala natin na kung sino ang Diyos ng buhay na kasama-sama natin. O I am ready na tulungan na kayo, bigyan ko kayo ng mga tips kung papaano at saan tayo magsisimula. Ano ba ang mga tips ano ba ang mga na-regret ko sa buhay? Sana hindi ako masyadong sweet tooth kasi gusto ko lahat ng matamis. Kung pwede, lulunin ko silang lahat. Yan. Ay di tumaba. Okay. So, sana talaga yung regimen ko kasama araw-araw yung exercise. Meron kasi akong kaibigan si Ana Salonga, naglalakad. Ako yung lakad ko, maiksi lang. Ang lakad niya, ako half an hour. Siya, 4 kilometers, sinusukat niya. 4 kilometers, tapos nagjo-join pa ng Zumba after.
Tapos magsha-shower, diretso na sa appointment namin na kliyente. Ganon. Sana mas ako naging ganon pareho niya. Alam mo, sabi niya, bakit? Chiki, uso sa pamilya namin ang nagtatabaan. Ayoko ng ganon. So hinaharang pala niya yung kung ano yung nasa lahi nila, hinaharang niya talaga yon. Ayaw niyang lumaking ganon. Pareho ng mga siblings daw niya. So talaga nag-work out. Okay, kayo, ano ang kung makakausap mo yung batang ikaw, ano ang gusto mong sabihin sa kanya at bakit? Sumagot po at mag-send din ng greetings at also kasi ongoing live stream. And don't forget to wow, love, and share. Before we start the topic, I'd like to say hi to the listeners. Si Helen, God bless all of us dito sa DZAS people. I'm an avid listener from the station since I became a mother and now I'm already an Oma, still always in tune. May our good Lord bless all of you more and more, and to God be the glory. Helen, maraming salamat sa iyo, nakakataba ng puso. Sabi naman ni Miss Charmaine, hello Tita Chiki, nanonood po ako online habang nag-aalaga ng aking baby. Gusto kong malaman mo na nakaka-relax, ito yung sabi niya, nakaka-relax daw ang boses ko para daw niyayakap daw ni Lord sa gitna ng pagod yung kanyang katawan. Pag narinig daw niya ang boses ko, ay, na-cute naman ako sa comment mo. Maraming salamat sa iyo, Charmaine. Sabi naman ni Angela, good afternoon, Tita Chiki. Ricardo is my companion habang ako nagwo-work from home. Thank you po for the wisdom at sa payapang vibes na hatid po ninyo. Pa-shoutout po sa asawa ko abroad. Naku, asawa ni Angela, love na love ka. Ramdam pa rin niya ang Ricardo dahil pinapadala ko sa kanya ang mga natututunan ko. Oy, nakakatuwa naman, Angela. Sabi naman ni Liza, shoutout po sa mga kasama ko sa laundry shop dito sa Davao. Hello! Sa Davao! Kamusta po kayo dyan? Sabay-sabay po kaming nakikinig ng Ricardo tuwing Sabado, Ate Chiki. Ang galing po ninyong maghatid ng salita ni God in such a calm and relatable way. God bless you, Lisa. That has always been my joy. Sabi naman ni June, Tita Chiki, I'm an OFW here in Riyadh. Malaking bagay po ang Ricardo sa akin. Parang nakauwi ako kahit na sandali. Yung boses niyo po parang yakap ni Mama. Ay nako, napatear naman ako. Thank you, June. God bless you more. Si Cynthia, God bless you always, Tita Chiki. Ricardo and 702 DZAS. Uy, kamusta na kayong lahat ngayon? Okay. Dito po sa show na ito, talagang kasama namin yan na we aim to inspire, to encourage, to give hope. Okay, ang kawikaan ngayon araw ay galing sa Galatians 5 verse 1. Sa magandang balita, Biblia, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. English translation, Galatians 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Galatians 5 verse 1. Birthday greetings, June 23. Happy birthday to you, Miss Gladys Reyes. Hi Gladys, born 1977. Hi Gladys, it's Tita Chiki. Isang batikang aktres sa pelikula at telebisyon. Kilala siya bilang, oo nga naman, napakagaling na kontrabida roles niya, lalo na sa classic serye na Mara Clara. Siya rin ay isang award-winning actress na active sa faith-based and family advocacies. Hello there! At saka talagang ulirang nanay at asawa. Asawa niya si Christopher, no? Okay, June 24, John Lloyd Cruz, born 1983. Isa sa pinakakilalang aktor sa industriya na Filipino, between ang mga box office hits tulad ng One More Chance and The Mistress. Oo nga.
Kinilala rin siya sa pagganap ng critically acclaimed roles sa independent films. John Lloyd Cruz, alam mo pag tumingin yung mata niya, siya at saka pag tumingin din si Jericho Rosales sa'yo, ang feeling mo, ikaw yung tinititigan. Okay, nakita ko yun sa films nila. Yes, napapanood ko yun. Happy birthday to you, John Lloyd. June 25, Miss Andy Eigenman, born 1990. Dating actress na sumikat sa teleserye tulad ng Agua Bendita. Anak siya ng dating ng mga artista. Ay, wonderful mama niya. The late Jacqueline Jose and the late Mark Hill. Ngayon ay mas kilala bilang isang island mom na namumuhay ng simple sa Siargao kasama ang kanyang pamilya. Yes, and I think she has a bed and breakfast there. Plus her husband na top international surfer. You know, she decided to get out of the toxic industry. And she decided to live a simple life. God bless her. And kita mo naman, she shines and she's so much happier. Okay? Happy birthday to you, Andy. How are you, Andy? Okay. Alam mo, yung auntie mo, si Sherry Hill, the late Sherry Hill, pag nagkakausap kami ni Sherry, proud na proud sa'yo. Ha? Okay. June 26, 1967, Luisito Espinosa. Dating world boxing champion. 2 beses naging world title holder sa magkaibang weight class. Isa sa kilalang Pinoy boxing icons bago sumikat sina Manny Pacquiao at Nonito Donaire. Happy birthday to you! June 27, Madam Helena Benitez, born 1914, died 2016. Siguro 9 years ago lang she passed away. Isang kilalang leader ng mga kababaihan. Alam mo talaga pag sinabing Elena Benitez, talaga yan, taga San Juan. Educator at dating senador, tagapagtaguyod ng edukasyon at ng mga programang panglipunan. Naging presidente rin ng Philippine Women's University. Alam po na yun yung talaga yung mga statesman, economist, mga abogado. Sila po talaga yung mga abogado, yung pinag-aralan talaga nila ang pagpatakbo ng bayan. Yun yung mga politika nung unang panahon. Ngayon medyo iba na. Okay, June 28, happy birthday to you, Miss Gina Alahar. Isa sa pinakamahusay na aktres at direktor sa bansa. Nagsimula bilang isang child actress. Ngayon ay kilala rin siya sa kanyang direksyon sa mga dekalidad. Nagde-direct siya ng dekalidad na drama sa TV. Nagkita kami nitong when Ricky Davao passed away over a month ago, kami yung magkakasama kami niyan. Kasama niya, yung may grupo siyang kasama niya na nagkita-kita kaming lahat. Okay? Nakakatuwa naman at nakakatuwa kasi magkakaedad kami, no? Hindi matanda ako kay Gina. Pero trivia, naikwento ko na ata ito before. Nanganak po kaming sabay ni Gina. Ako sa first son ko, siya sa second son niya, kay Jeff. Pareho kami sa Makati Med. Kami yung mga nanay na maliliit. Ang mga kasama naman namin, yung mga malalaking mga Amerikana at foreigners. Siyempre, yung mga foreigners, ang liliit na mga anak. Yung mga tipong 5 pounds, 6 pounds, ganon. Siyempre, ang mga anak namin, mga overweight, mga over 8 pounds ang mga anak namin. Tawa kami ng tawa sa meron breast giving na kwarto na doon kami mga mothers lahat. Pero kami yung pinakamaliliit na nanay, pero giant size ang mga dambuhalang baby namin. Okay, we're going to be back with so much more right after this. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.
Beyond regrets, alpas ng sa anino ng nakaraan. Kung magbibigay ka ng pagkakataong makausap ang batang ikaw, ano payo at mensahe ang gusto mong ibigay sa kanya at bakit? Text DZAS space message and send to 0917-572-174 sa Facebook po. 702 DZAS-FEBC Radio. Sabi ni Jean. Hello po, Tita Chiki. Sasabihin ko sa batang ako na sapat na siya. You are enough. Na hindi niya kailangang pagurin ang sarili niyang kapuprove sa ibang tao. Kasi noon, palagi kong iniisip na kailangan ko maging magaling sa lahat para mahalin ako. Pero ngayon, alam kong hindi ko kailangan maging perpekto. Pero para maging karapat-dapat. Amen. Sabi ni Julia, gusto kong sabihin sa kanya na alagaan niya ang sarili niya, uungap. Hindi lang kung physical, kundi pati mental health. Kasi lumaki akong akala ko, okay lang ang palaging ilagay sa huli ang sarili ko. No, iuna mo. Pero pagdating sa punto na mapapagod ka at ikaw rin ay mawawala sa sarili mo, sinisingil ako ngayon ng kapabayaan ko sa sarili ko. Yung pag sinasabing put yourself first, matulog ka ng maaga. Anytime na pwede mo isara yung mata mo at sumandal ka at umidlip, gawin mo. Kasi walang gagawa niyan sa'yo. Put yourself first. Magkaroon ka ng self-care day. Magawa ka ng sarili. Babad mo yung toes mo, mga daliri mo, foot spam mo. Makakabili ka na yan sa lahat ng mga stores online. Babad mo, i-buffer mo, i-file mo, lagyan mo ng kulay kung gusto mo, kung ayaw mo, edi hindi. Tapos, mag-hair spa ka. Bago mo gawin yan, basain mo muna yung hair mo ng warm water, gawin mo muna yung hair spa. Ilagay mo yung 2 dakot ng hair spa. Ganun ang ginagawa ko po. Habang nagbababad yung hair ko, nagfo-foot spa ako at nagmamani-pedi. Pero, Pagkatapos nung sa ano ko po, sa hair, lalagay ko naman yung mask ko na collagen mask or yung stem cell mask na niregalo sa akin ni Sheila Ambre. Yon, ilalagay ko yon, nabili niya ata sa Japan. Ay, sus, ang sarap, ang ganda. Pagkatapos, pati sa leeg ko lalagyan ko. Isi-squirt ko lahat sa leeg, sa elbow, sa braso. Oh, you feel so special. Tapos tulugan mo ng konti. Okay. Now, yan ang atin may mga nagtanong pa. Sabi, ito, tinatago niya ang pangalan niya. Miss Anonymous, hi tita. Actually, natatakot akong harapin ang batang ako. Takot ako kasi ang dami kong hindi nagawa at pinagsisisihan. Marami akong hindi nagawang ipaglaban. Sorry. Alam mo, wala naman makaka-judge sa'yo eh. Ikaw na lang ang magdesisyon. There are certain things beyond our control. At minsan bata ka, hindi mo alam. Just do what you can do that's humanly possible. The rest, leave it to God. Pag-usapan natin ngayon sa Tips Part 1 ni Tita Chiki. Mga tips ni Tita Chiki. 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 Sa Tips Part 1 ni Tita Chiki. Tips for coping with regret. Alam po ninyo, ngayong araw, dealing with regret is our topic. Kung paano natin tutulungan ang sarili natin makalaya sa mga bagay na pinagsisisihan natin. Kaya kasama natin dito ang Dash Media Inc. Para sa kwentong Beyond Regrets. Life is full of choices and paths to be taken and not taken. Kaya hindi maikakaila na maraming tao na makakaramdam ng regret over both the decisions they've made and the ones that they didn't. The problem here is that when you are feeling regret over past choices or past mistakes, you might sometimes miss out on the joys of the present moment. Ito na lang yung palaging sinasabi. Maaari mong gawin, ha? Number 1, practice self-acceptance. Acknowledging and accepting that you are feeling whatever you're feeling is essential. Kapag natanggap mo ang iyong sarili
At ang mga bagay na nararamdaman mo, magagawa mong i-recognize ang value mo na hindi masusukat ng kakulangan o kamailang nagawa mo nung nakaraan. Accepting yourself and your feelings doesn't mean you don't want to change things or to be better. It just means that you're able to recognize that you're always learning, changing, and growing. Number 2, forgive yourself. Let go of anger, resentment, disappointment na nararamdaman mo sa sarili mo. Accepting your mistakes ay bahagi ng proseso, but forgiveness also requires that you practice self-compassion. Imbis na saktan o parusahan ang sarili mo, maging kind at magpatawad ka rin sa sarili mo. Gaya na pagbibigay mo sa ibang tao. Yung iba nga dyan, naka 20 times ng kasalanan sa'yo, bumabalik, pinatatawad mo uli, edi sarili mo pa. Apologize for mistakes. Kung merong kasalanan, mag-apologize ka. In addition to forgiving yourself, you may find it helpful to apologize to other people who may have also been affected. Mahalagang bagay ito, lalo na kung ang regrets mo ay nakasentro sa conflicts in relationship na nagkukos sa'yo ng emotional distress, okay? A sincere apology can let the other person know that you feel remorseful about what happened and that you empathize with their feelings. Meron akong, kunyari, as mother, hindi mo na protektahan yung anak mo sa mga nangyayari sa buhay. Ayun, ano mo yung mga nakikita mo sa movies o naririnig mo sa kwento. Minsan kailangan ka mag-apologize sa anak mo na hindi mo siya na protect do sa umaabusong father nila. Ngayon stronger ka na, magagawa mo na yon, okay? At syempre, take action. One way to help cope with feelings of regret is to use those experiences to fuel future action. Consider what you may have changed and done differently. But instead, nagugugulin mo ang sarili mo sa mga bagay na tapos na, hindi na mababago, i-reframe mo na lang ito as a learning opportunity that will allow you to make better choices in your future. Sa totoong buhay, you may not have been capable of making a better choice in the past simply because you didn't have the knowledge or the experience or the foresight to predict the outcome. Remind yourself that because of what you learned in the past, you now have the knowledge you need to make better choice the next time you encounter a similar dilemma. Yan ang atin part 1 na tips. We're going to be back with so much more and stories for the heart. Ako po uli si Chiki Holman Yulo dito po sa Recado. Stories for the heart. Welcome back to Recado. I'm Chiki Holman Yulo and we're here sa ating pong stories for the heart na nakakaantig ng mga storya na marami kang natututunan. At nakakabigay ng pag-asa, isang hakbang, isang sakripisyo, kuya, para sa pangarap ng kapatid. Sa isang mundo kung saan madalas inuuna ang sariling imahe, isang simpleng kilos ng pagmamahal ang umantig sa puso ng libo-libong Filipino. Si John Marco Bungkaras, isang kuya mula sa Cebu City, ay naging simbolo ng tunay na sakripisyo at malasakit para sa pamilya. Noong araw ng entrance exam ng kanyang nakakabatang kapatid na babae, naku, isang hindi inaasahang problema ang sumalubong sa kanila. Naubo ako. Akala ng kapatid niya ay maaari nang isuot na palda. Akala ng kapatid niya ay maaaring ang suot na palda sa universidad. Ngunit, hindi ito pumasa sa dress code. At biglang naging hadlang ito para makapasok siya at makakuha ng exams. I do not like that, ha? May dress code, okay. Hindi naman naka-shorts, no? Na pinaghirapan niyang paghandaan, habang pinagdidesisyonan,
pa ng Student Affairs Office kung papayag ang sa kanyang kapatid. Hindi siya nagdalawang isip si kuya. Sa isang simple restroom, tahimik siyang gumawa ng desisyon, hindi madali, para sa kahit sinong lalaki. Isinuko niya ang kanyang pantalon at suot ang palda ng kapatid. Nang sa ganon ay makapasok ito sa tamang oras at maipagpatuloy ang pangarap. Okay. Isinuko niya ang kanyang pantalon at suot na palda ng kapatid. Nang sa gayon ay makapasok ito sa tamang oras at maipagpatuloy ang pangarap. Alam mo, walang bahid na pag-aalinlangan at walang iniindang kahihiyan. Sa halip, ngumiti pa siya sa camera at nag-selfie. Tila sinasabi sa mundo, para sa kapatid ko to, kahit ano. Ayon kay John Marco, unang beses ko itong ginawa pero para sa pamilya ko, wala ako talagang kailangan ko ito gawin. At sa simpleng gawain ito ay nagmula sa pusong tapat. Ipinakita niya ang tunay na pagmamahal na hindi grande. Minsan, ito ang makikita sa mga yakap pero taus-pusong sakripisyo. Alam po nyo, hindi ito kwento ng hiya. Ito ay kwento ng tapang, ng malasakit at ng isang kuya na handang ipagpalit ang sariling ginhawa para sa kinabukasan ng kapatid. At sa panahong maraming nawawala sa direksyon, ang simpleng bayani gaya ni Kuya John Marco, na nag-selfie pa, ang nagpapaalala sa atin lahat kung anong kalalim ang pagmamahal para sa isang pamilya. Thank you so much, John. Si John Marco, nakakatuwa naman ang storya mo at God bless you more. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Our topic for today is Beyond Regret, yung mga alpas sa anino ng nakaraan. Ako po ulit si Chicky Hall Maniulo. Dito po sa Rekado, text DZAS space and the message and send to 0917-572-1754 sa Facebook, 702 DZAS FEBC Radio. Kung makakausap mo ba yung self mo, ano ang sasabihin mo? Sabi ni Joshua, Ate Chicky, ang gusto kong sabihin, huwag mong madaliin ang pagtanda. Kasi ngayon, sobrang miss ko na yung mga panahong simple lang ang problema. Laro, cartoons, mahabang tulog. Ang daming responsibilidad ngayon. Sana mas nag-enjoy ako nung kabataan ko. Sabi naman ng isang tinatago natin sa pangalan Marky, yung pinakagusto kong sabihin sa batang ako, sorry ha, if I failed to reach our dream to become a lawyer, pinilit ko naman, gumawa naman ako ng paraan, pero hindi talaga kaya. Maybe, iba ang plano ni God. Siguro nga. Isa rin na nagtatago sa pangalang Joey, for me, Tita Chicky, ayoko pong magsabi ng kahit ano sa batang ako. Hahayaan ko siyang matuto sa sarili niya. Dahil nakarating ako sa kinilaglalagyan ko ngayon dahil sa sarili ko pong pagsisikap sa gabay ng Diyos, kaya alam kong kaya niya. Ngayon naman po sa question and answer with Tita Chicky part 2 sa tips ni Tita Chicky. Tips ni Tita Chicky. Tita Chicky, Chicky, Chicky. Okay, mga kaagapay, dito po sa tips part 2, I'll try my best sa sagutin ang iyong mga question, okay? Itinatago ang kanyang identity. Hi, Miss Anonymous. May mga desisyon po ako, Tita Chicky, sa buhay na hanggang ngayon pinagsisisihan ko po. Paulit-ulit silang bumabalik sa isip ko, lalo na kapag po ako'y nag-iisa. Paano ko po ba haharapin
yung mga what ifs at sana. Ay nako, oo nga naman. Mahirap nga ay mga what ifs at sana. Andali. Okay. Yung mga what if, nako. Yung mga sana, I would have, I could have, I should have. Ano pong dapat kong gawin para makalaya ako sa ganitong pakiramdam? Unang-una, Miss Anonymous, gusto kong sabihin na valid lahat ng nararamdaman mo, ha? Yung pagbalik ng alaala mo, yung mabigat na dala mo, na sana, what if, normal lang yan kapag hindi resolved, pag hindi mo na-resolve yung regrets mo. Pero mahalagang tanungin mo rin sa sarili mo, sa kabila ng sakit, ano ang natutunan mo? Anong klaseng tao ang gusto mong maging moving forward? Hindi mo kasi kailangan makuha lahat ng sagot ngayon. Pero bawat araw na pinipili mong harapin yan, kahit mahirap, isa na yang tagumpay. Maniwala ka sa Diyos at ibibigay niya sa iyo lahat ng nararamdaman mo na yung dapat meron kang kaligayahan pa, ibibigay sa iyo ni God yan. Alam mo, when times are the most difficult na akala mo yun na nobody loves me, alam mo yung kumakarga sa iyo in all that ang Panginoon. Sana in one way or the other nakatulong ako, ha. Ito naman, isa din na tinatago. Wow, ito lahat tinatago ang mga pangalan nila. Okay, sa Reggie. Good afternoon. Gusto ko pong makalimutan ang past, pero nahihirapan ako. Lalo na dahil nakikita ko pa palagi ang bagay na nagpapaalala sa akin. Ay, di tanggalin mo kung ano man yan. Anong gagawin ko? Naintindihan ko yan, ha. Kung araw-araw mong nakikita o nararamdaman mo ang bagay na nagpapaalala sa iyo sa past, talagang mahirap mag-move on. Pero may mga hakbang na pwede kang gawin. Number 1, tanggapin mo na ang nakaraan. Finish! Normal lang na masaktan ka at magsisi. Huwag pilitin kalimutan agad. Bigyan ng sarili ng time to heal. Mag-set ka ng boundaries. Iwasan mo ang mga bagay o lugar na magpapaalala sa iyo. Kung kailangan, baguhin mo ang routine mo, ang surroundings mo, ang trabaho mo, ang mga kasama mong tao. Kung kaya mo, palitan mo. Alam mo na palang dyan dyan ka dumadaan sa may UP Village o sa Maginhawa Street. Di wag ka dyan dumaan. Doon ka sa may kabila dumaan, alright? Mag-focus ka sa present at sa future. Huwag kang tumingin sa past. Magsimula ka ng bagong hobbies. Alam mo, mag-join ka ng bagong sport. Mag-play ka badminton. Goals na makakatulong sa iyong growth at magpapa-focus sa kasalukuyan. Mag-join ka ng chess club. Meron pa ba nun? Chess club. Meron book writing club. May camera club. Join ka kung anong meron. Join ka ng Zumba group. Pwede lalaki at babae doon. Mag-practice ka rin ng self-compassion. This is important. Patawarin mo sarili mo. Hindi mo kontrolado ang nakaraan. Pero may control ka sa bukas. Talaga naman hindi mo makokontrol lahat. You just have to take a deep breath and realize God is so much more than that. At hindi ka pababayaan ng Panginoon sa kahit na ano. Magdasal at mag-reflect. Kung may pananampalataya, magdasal at magtiwala sa plano ng Diyos. Ang magpatawad sa sarili ay isang hakbang tungo sa kalayaan. Alam mo ba na ang mahirap, ha? Mahirap na magpatawad sa sarili. Kasi minsan akala mo ikaw na lang. Pero alam mo, hindi mo naman kaya lahat. Meron tayong wonderful God na niyayakap ka at ang prayer ko, maramdaman mo ang yakap sa iyo ng Panginoon. Ito pa, ganoon din ang mga tanong eh. Hi Tita Chiki, I'm a believer, but may mga naginawa ko ako in the past na pinagsisisihan ko rin until now. May mga negative effects po kasi nadala rin up to now. Paano kaya ako makakatakas dito? If you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, ask forgiveness from God at syempre guidance. Read your Bible
Every day. Kumuha ka ng study Bible. Yung madaling intindihin. Meron din yung, may Living Bible. Have accountability partner. Join ka ng growth group, Bible study group, para nagpapaalala sa'yo physically. Let those marks of negativities sa buhay mo be a reminder also na kung anong dapat baguhin at patunay na binago ka na ng Diyos. Alam mo, nabago ka ng creation kasi si Lord Jesus ay nasa buhay mo na. So kung ano man yan tinatahak mo, you're gonna be fine. Believe me, you're gonna be fine. Okay? Thank you so much. Before our prayer time, gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo pong lahat. Ako po si Chiki Holman Yulo at nagpapasalamat po ako sa pagmamahal at pagsuporta nyo sa akin at pakikinig, panunood, pakikipagtawanan, tapos yung naglilista ng notes ng aking mga katulad dito ni Rose Gaida, nililista yung aking mga tips, okay? At saka yung pong nagko-comments, maraming salamat po sa inyong lahat. Being able to serve the Lord for over 8 years and 4 months have been my greatest pleasure. Ang layunin ko po ng ito pong Recado na show ay maka-encourage, maka-inspire, maka-give po ng hope at pag-asa sa mga kapatid natin na medyo nahihirapan sa buhay po ngayon. Ang Diyos ay napakabait, purihin natin siya. To God be the glory, to Him alone be the glory. At ako po'y nagpapaalam sa inyong lahat at meron po akong mga ibang gagawin naman sa buhay ko. Okay? So, after 8 years and 4 months, nagpapaalam po ako at Lord, pinupuri po namin kayo, ang pangalan ninyo. Salamat po sa buhay na binigay ninyo sa amin at sa bawat araw na kami po'y nabubuhay. Thank you, Lord, for the trials that you have brought our way, that we know na lahat po ito will strengthen us in our faith and in our relationship with you. Hi, Lord, ilalapit po namin sa iyo ang aming mga puso at isipan. Tulungan po ninyo na makaya namin ito, tapos hindi makalaya sa mga, kasi tulungan niyo po kami makalaya sa mga takot, galit, pangamba. Yung bang parang bumabalik kami sa mga nakaraan. Gusto po namin ang tunay na kapayapaan. Find us, Lord, the peace that you promised to give us, the peace beyond human understanding. Palakasin ninyo kami, Panginoon, physically, emotionally, spiritually, para malampasan namin ang lahat ng pagsubok at para mag-glorify kayo sa Spirit of Truth. Lord, sa mga taong nakikinig na nahihirapan ngayon, may mga lungkot, may mga takot, yung mga hindi kayang sabihin, I pray po na bigyan nyo kami ng lakas, tapang at wisdom. Ipakita nyo po sa amin ang pagmamahal ninyo na walang hanggan. Yakapin nyo po kami at pahingahin na kami. Ay naku Lord, minsan kailangan nakakapagod daw. Pahingahin kami sa inyong mga bisig, in your loving arms. Lord, humihingi kami ng healing, comfort at kalayaan. Sana sa lahat ng silent battles namin, marami kaming nakikitang kapayapaan, peaceful spirit, Lord, and love from you. Lord, lahat po ng itinatanggi namin, lahat ng itinatangi namin sa iyo, dahil alam po namin na kayo ang nakakaalam at pinakamabuti para sa amin. Maraming salamat ho, Lord Jesus, and only to you be the glory. In the mighty name of Jesus, Amen. At dito na po nagtatapos ang programa ngayong araw. Ngayong Sabado na Recado, thank you po for the over 8 years that we've been together. Sana po nasiyahan kayo sa aming programa ngayon. Inaanyayahan namin na patuloy kayong makinig. You know, daily ang daming shows po dito po sa DZAS 702 AM. Thank you to our production technicians, Nathaniel, Nate Peralta. Naku, kamusta na Nate? Reggie Villena and your beautiful wifey and your big boy,
Benjo Morano, hi Benjo and your mom. At kay Jonathan Benaya Reyes, RTV staff, Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag, and Bong Chica and Jabez Mancio. To our writer, hi Philip Lagtapon, great job Philip, beautiful prayer. Thank you sa atin pong mga station manager, Joe Cabrera Alabastro. Ako po si Chicky Holman Yulo para sa Recado dito po sa 702 DZAS FEBC, Agapay ng Sambayanan. God bless you. Bye-bye and have a great week ahead of you. Bye-bye po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagsuporta at pagtangkilik at pagmamahal sa akin. At sa please continue to pray for me. Thank you very much. Bye! Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.